ngiti mo'y di pilit, impormasyong pangkalusugan. Hangad namin kayo'y matulungan, impormasyong pangkalusugan. Kasama mo sa pananghalian, impormasyong pangkalusugan. Hangad namin kayo'y matulungan, impormasyong pangkalusugan. Kasama mo sa pananghalian, kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning po, church. Good morning po sa lahat po ng mga nakakasubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Good morning po sa inyo pong lahat. At muli, ako po'y nagagalak at muli tayo po'y nagsama-sama dito sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Our very own health program ng CBBC-CSI. Kaya again, salamat sa Panginoon na tayo po muli ay nagsama-sama. Ayan, hindi ko na po papatagalin pati. We welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning, ma'am. Hello, masayang umaga po sa inyong lahat. Yes, masayang umaga. Salamat sa Panginoon. Kami ay nakarating ng maayos. Amen. At maluwalhati. Yes. At parang ang tingin ko sa mata ko namamaga pa. Anyway, wala namang ginawa kundi matulog. Grabe haba ng doon. Nang malayo pala ang Quezon. Oo. Akala ko Quezon City lang. Anyway. Mahaba-haba ang biyahe. Oo, mahaba ang biyahe. Pero napakaganda dahil very smooth ang aming travel. Yes. Oo, nandun yung traveling mercy ng Panginoon talaga. Salamat sa Panginoon. Na namin. At syempre, salamat sa aming driver. Depende rin kasi po yan sa driver. Kasi baka kung si Hiner, baka mga mga 10 hours kami, or mabilis, baka 3 hours lang ang Quezon. It's either mabilis or mabagal. Anyway, talagang, ang nakita ko doon na nandun yung pag-iingat ng Panginoon. Amen. Yung mga
answer niya sa mga prayer natin. At Yes. siyempre sa mga nanonood rin, sa mga kapatiran, maraming salamat. At lalo-lalo na sa ating mahal na pastor, maraming salamat, Yun. pastor. At salamat dahil ako rin ay nakarating doon. Oo, kasi hindi lahat nakakarating sa mga Oo. missions eh. Oo, kasi nung time na medyo bata-bata pa ako, wala pa yung mission na yon. Kaya ngayon tumanda na ako, I mean, Oo. yung hindi na ganun ka mag-travel, salamat sa Panginoon, dinala niya rin ako doon. Man. Oo. At tayo na mga SWAT team, Yun, no? tinatawag. Oh. Sige ba, anyway, maraming salamat sa mga nag-pray. At continue na ipag-pray nyo pa rin yung darating siyempre yung anniversary sa Opo, Sunday. tama. Pero napaka-successful po nung evangelistic meeting. Amen. Oo. Dumabas. Nagkulang ang lugar doon Ay, sa oo, loob. kulang. Nasa Kulang po, labas na nasa po ang labas mga na po mga tao at tao eh. talagang nakakataba ng puso. I mean, maano mo rin na hindi umulan kasi malaking bagay ang pag-ulan. Marami din tatanggi dahil sabihin na sagrado ano sila. Diba? Yung mga May mga ibang sekta ng oo, ano eh. mga Oo. sekta. Karamihan ng sekta ay yung sekta na ayaw makinig ng salita ng Yun, Diyos. tama. Kaya medyo ano yon. Anyway, maraming salamat muli. At babati ko na agad. Batiin na natin agad ang mga taga North, South East. and West corner ng ating simbahan. Oo, Hello po. Maraming salamat mga area leaders. Salamat Yun, sa tama. mga Hello po. prayers nyo, sa mga area members. Maraming salamat po. At gusto ko rin pasalamatan yung dalawa nating nung yesterday. Yung dalawa nating pumalit sa atin. Ay, opo. Naging matagumpay naman ang Oo, tama. Sila Oo. Doc Eugene at si Ma'am Leslie. Oo. Salamat sa Panginoon. At yun, parang wala namang di ba? Parang hindi naman nila tayo na-miss. Ibig sabihin, Hindi yun ang kagandahan, ma'am. Oo, nagampanan nila yung kanilang responsibility. responsibility. At mga Yes. responsible na tao din naman yung mga Tama, yan. tama. Oo. Kaya salamat sa ating mga tagapagsalita kahapon. At syempre sa ating mga sponsors. Yun, Oo. oo, tama. At ako'y una na ako nagpapasalamat sa mga sponsor sa darating na anniversary. Malapit na po ang anniversary. Fourth Anniversary ng Oo. impormasyong Kaya pangkalusugan. ipag-pray nyo na yon at talagang mamimigay kami ng mga Papremyo. papremyo. Ano kaya Yan. ang pinakamabigat nating Oo. Syempre, last time, ma'am, ang ginawa kasi natin last time, yung mga nababanggit nating mga small businesses dito, Oo. ay yun ang mga talagang sila bahagi ng nag-offer blessing. pa sila Oo. Nag-offer pa sila na kung ano Totoo yung gusto yan. nilang i-promote or ibigay na promo sa ating Yan, mga tama. taga-tagkilit. Siyempre, yung ating dentista, malamang sa malamang, baka mag-offer na naman yan ng mga libreng Oo. bunot at libreng pasta. Oo. Kaya abangan nyo po yan. Abangan nyo po yung mga yan. Parang ngayon merong root canal. Kaya, ay, nako. Kahit isang lang, isang root lang, malaking bagay yun. 5,000 yun to Ayan. 6,000. Yun. Pag-pray natin, baka hipuin ng Panginoon. Tama, tama. Oo. Oo, at, Anyway, doon sa mga small businesses, hindi naman small, yung araw-araw na ginagawa yes. na business. Malay natin, magbigay si Doc Eugene ng Tinapa. tinapa. Frozen Tuna. tuna. Yun. Sila Ma'am Maylin Cosare. Oo. Pawalin natin, maging Kahit blessing po mapuno sila. lang ito ng mga prutas, Yun, oo. ng mga gulay, malaking bagay yun para Tama. sa ating mga manonood. Yan. Let's all be excited mga kapatid sa ating anibersaryo at malamang gawin po natin yan by first week of September. Oo, Wow. baka gawin po natin ang first week of September yan kasi alam naman po natin na may mga darating pang mga events this coming week mga kapatid. Kaya
Patuloy nyo na ipag-pray mga kapatid na talaga maging successful po yung event ng ating impormasyong pangkalusugan. Actually, mga kapatid, ang anniversary po ng IP ay August 18. Oo, Yan, August August 18. 18. Pero syempre, oo. schedule na lang po natin yan kasi medyo natambakan po tayo ng mga ng mga schedules po Kasi kung natin. susundin natin yon 2 days na lang. Ang ating host, talaga namang very Yeah. busy. At naangat na po ang kanyang, ano tawag doon? Step up siya ng, pastor na po ang ating, ang ating preacher. Yan. Oo. Anyway, Yan, sabi po, maraming salamat Opo. dahil napakaganda ng humanga talaga. Doon mo maririnig na after nung bago sila dumating for the second meeting, ay talagang ang galing naman nung na yon, pastor na yon. Pastor. Oo. Hindi mo sila mariringgan ng pastor talaga ang tawag. Ay, gusto ko rin batiin pala. Opo. Si Ma'am Mabet. Yung principal po Ay, doon. oo, yung principal Shout po out, doon. Ma'am Shout out Mabet, po sa inyo, oo. ma'am. Saka doon sa mga estudyante nyo dyan at hindi na namin maisa-isa. At sa lahat ng mga dumalo. Oo, dahil rin pala tayo doon, pinanonood tayo doon. Wow. Opo, Oo. opo, tama. Kaya sabi, ayan pala si na Doc Julie, si Sir Conrad. Oo. At tuwan-tuwa sila. Iba Tama. daw sa personal. Matindi. Sabi ko nga, manood na lang po kayo, wag na yung personal. Napakalayo po niyang ang lugar niyo. Oo. Anyway, yun. Yeah, tama. Oo, maraming salamat at Yeah. At basta mga kapatid, abangan nyo po yung anniversary po namin. Yung may mga nag-request po dito, sabi na libreng load. Sige po, at talagang ibabahagi po namin yan para po sa inyo. Ang mga, yung babalik po natin yan sa ating anibersaryo. Libreng load at yung mga magiging blessing po para po sa ating anniversary ay talagang gagawin po natin. Gagawin po natin masaya. maaring dati pa ring mga promo, Yes. dadagdagan na lang natin, upgrade. Yeah, tama. Para kasi port na, malaking na yon. Oo. Malaking Thanksgiving na yon sa Panginoon dahil hindi basta-basta aabot ka ng port Tama. anniversary. Yun. Kaya salamat sa Panginoon at talagang ang kamay ng Diyos ay patuloy na nandito sa ating programa pong ito. No? Ikaw na nga bumati doon sa mga Ayan, nandito na po sila Ma'am Eileen Jimenez, Ma'am Lydia Fusin, Ma'am Linda Quiñones, and also si Ma'am Ellen Hermosura. Good morning po, good morning po. Sila Ma'am Maylin Cosare, George Men Chavez. Ayan, si Ma'am Ami Ilan, nanonood din po sa atin ngayon. Sila Ma'am Hasmina Banto, Glorife Rabadon. Hello po, happy watching po sa inyo pong lahat. Si Ma'am Belia Quiñones, Ivan Mongoso, at si Ma'am Ami Siena. Good morning po. At si Ma'am Genevieve Gaa. At si Ma'am Jessica Mendoza. At si Ma'am Arceli Baroy. Ayan, good morning po sa inyo pong lahat. At si Ma'am Gretchen Bounceit. And also si Ma'am Estela Eslawan. Ayan, hello po. Happy watching and keep watching mga kapatid. Yan po yung mga nagsusubaybay po sa atin ngayong umaga po ito. Salamat po sa pagsubaybay niyo po sa amin. Alright? Sige ma'am, tuloy-tuloy na po tayo. Oo, kasi Para at least ay marami po tayong matalakay for this morning. And I do believe na ito pong topic po na ito ay pagiging blessing na naman po para po sa inyo. Since today is Friday mga kapatid, dapat po ang ating nutritionist, dietitian na magsasalita ngayon. But as of now ay meron po siyang nararamdamang hindi maganda. No? Kaya pag-pray po natin ang ating nutritionist, dietitian. At for next Friday, ay makasama po natin siya. No? So ako po muna ang magdi-discuss po sa inyo ngayong umaga po ito and let's all be excited upang matuto ng karagdagang impormasyon mga kapatid. No? Kaya last time, diniscuss ko po, Doc Julie, yung benefits of mulberries. Tama po ba? Oo. na talagang dinumog ng mga katanungan at Oo. talagang gusto pa nilang humingi ng punla or Oo, whatever. tama po 'yan. Kaya last time po ang idiniscuss ko lang ay yung yung bunga. Prutas. Yan, yung prutas per se. Yan po yung natin, yan po yung
idiniscuss ko po para po sa inyo. So ngayon naman po mga kapatid, ang ididiscuss ko po ngayon sa inyo, I'll give you at least 5 nutritional benefits of mulberry leaves. Yan, yung dahon, di ba? Sabi ko po sa inyo, yung dahon naman po ng mulberry. Ano po ang makukuha po natin diyan sa dahon po ng mulberry? Sabi nga po dun sa research, ma'am, talagang para itong para itong coconut tree. Lahat ay may benepisyo. Walang tapon. Walang tapon. Oo. Magmula sa katawan, magmula doon sa dahon, magmula doon sa root ay merong benepisyo. Magmula din doon sa bunga ay may benepisyo. Akalain niyo po 'yun, 'di ba? Parang coconut, yung lumber ay ang dami pong pwedeng gawin po diyan. Yung kanyang leaves, ang dami rin pong pwedeng gawin diyan. 'Di ba? Yung kanyang bunga, ang dami rin pong pwedeng gawin doon sa ating coconut tree po na 'yon. Same thing din po dito sa ating mulberry, no? Dito po i-discuss ko po ngayon yung benefits of mulberry leaves. Yan. Kung ano pong makukuha po natin. At mga kapatid, paalala ko lang, huwag niyo pong kakalbuhin yung mulberry doon. Oh, yung mga Kunin lang yung kailangan. Yan, kunin Oo. lang yung nararapat para po sa atin. Kung ano lang po yung pwede niyo pong Oo, kasi Oo, kawawa kasi yung baka magkalagas-lagas na po yung mga mulberry dyan sa ating Lalo na sa harapan ng church natin kasi abot kamay eh. oo. Abot kamay lang yung sa harapan ng church natin. So, palakihin muna natin sa church. Ang kalbuhin nyo na lang yun doon sa may alley road. Actually, nung binigay mo yung benefits of yung fruits, talagang pinuntahan ko. Abot Oo. kamay ko lang. Oo. Siguro naka-20 ako. Ay, Oo. dami. Oo. Kaya lang, mahirap talaga yung white. Oo, mahirap, ma'am. Medyo nasa taas kasi yung mga yan. Nandun siya sa taas. Oo. Saka hindi siya yung nahuhulog. Mm. Kasi yung white, parang yun papunta pa lang siya doon sa sa pahinog pa lang siya. Yan. Kaya yan yung mga dapat po nating bantayan mga kapatid. No? So again, I didiscuss ko po ngayon yung benepisyo. 5 benepisyo patungkol po sa mulberry leaves. Alright? Yan po yung mulberry. Nakikita nyo po. Ayun, may nakita nga akong white eh. O doon sa picture natin, di ba? Yan po yung mulberry leaves po natin. And also, yung mulberry. Again, tumutubo po ito sa Pilipinas. At ang kagandahan po nito ay hindi rin po siya maselan. Hindi kinakailangan ng malamig na klima. Ang gusto nga daw niya, according doon sa mga nagko-comment sa atin ang gusto nito mainit na panahon. Oo, at talagang ang kagandahan din po nito ay wala rin po siyang panahon para mamunga. Di ba? Minsan may sinasabing seasonal. Merong kailangan na December Yan lang, yata taglamig lahat lang. ng season. Opo. Lahat Oo. ng season. Kaya sa lahat po ng season ay talagang pwede po ito. Ayan. Kaya subaybayan niyo po mga kapatid at kung meron po yung makakilala, alam ninyong nangangailangan ng ganitong klaseng impormasyon, ay talagang ilagay nyo lamang po dyan. Or i-tag nyo po sila. Alright? So number 1 benefit, mga kapatid, is sabi po dito, the mulberry leaves is anti-diabetic properties. Nako, ayan, meron pong anti-diabetic properties itong mulberry leaves po natin, Doc Julie. Yan. Actually, ang gagawin nyo lamang po, yung sa mulberry, talagang pipitas lamang po kayo. No, pipitas lamang po kayo ng, sabi nga dun sa at least yung mapupuno yung isang cup, yung regular. Alright? And then, papakuluan nyo lamang po yun. Papakuluan lang talaga yung yung leaves. Ganun lang po kasimple. Pagkakuha po ninyo ng leaves, syempre, mas maganda hugasan. Hugasan po nyo yung leaves kasi syempre, dito po sa atin, medyo polluted eh. Diba? So, mas maganda hugasan yung leaves and then pakuluan. Simple lang. At doon sa extract, doon sa iinumin nyo po doon, mula po doon sa mulberry leaves po na yun, meron po siyang anti-diabetic properties. Kasi nga, ang sabi, pag sinabi nating diabetes, mga kapatid, ang problema is yung lack of response and less production of insulin.
Yan po ang problema. Which nagkukos ng alin? Hyperglycemia. So kasi nga, di ba, pag kulang po tayo sa insulin, hindi po nakakapasok yung glucose para po maging energy ng ating katawan. Yan po ang problema sa isang diabetic patient. Nakuha niyo po yon? Like for example, pagkakain po kayo ng kanin. Alright? Yung kanin po na yon, sabi po, oh, hindi naman matamis yun ah. 'Di ba? Hindi naman matamis 'yun. Bakit nagdudulot ng hyperglycemia or increase of insulin? Kasi po yung kanin ay carbohydrates po 'yan. At yung carbohydrates po na 'yan, mako-convert po 'yan into glucose. Ayan, mako-convert po 'yan into glucose na pwede po na yan po yung sasabi po natin na pag kulang po kayo sa insulin, yung production ng insulin ng ating pangangatawan, yung glucose po na yon ay naka-stay lang sa dugo po natin. Hindi po siya nakakapasok dun sa dapat niyang puntahan. Kaya nga 'di ba ang sinasabi madalas pag nakikita po ninyo, yung insulin po ay yung susi para po makapasok yung glucose sa ating para magamit yung glucose. Pero ang problema, walang susi. Kaya hindi nakakapasok. Alright? Nakuha niyo po yun. Kaya nga, may sinasabi na hyperglycemia. Ayan, yan po ang problema sa isang diabetic patient. Kaya pag nagpakuha po kayo ng dugo, tumataas ang taas nung sugar sa inyo pong dugo. Bakit? Kasi pag kinuha, ang dami. Kitang-kita na agad doon yung mga glucose sa inyo pong mga dugo. Kaya nga nagkakaroon kayo ng sakit na hyperglycemia. Alright? Pero ang mulberry extract ay nagko-consist po siya ng hyperglycemic, antioxidant, and anti-glycation activities that can be an excellent beverage for the treatment of hyperglycemia. So yan po ang kagandahan po ng mulberry leaves po na yan. Meron po siyang anti-hyperglycemic, antioxidant, and anti-glycation activities na makakatulong para matreat po yung hyperglycemia po ninyo. Yan. Diba syempre ang sakit po talaga sa diabetes ay hyperglycemia. So ngayon, ititreat po ng mulberry leaf po yun. Just imagine, no, araw-araw kayong umiinom niyan. 'Di ba? Sa merienda, kapag kayo po ay pagagising niyo po ng umaga, bago kayo matulog, ayan po ang iniinom po niyo. Lalong-lalo na kayo pong mga may diabetes, 'di ba? Malaking tulong po ito. Why not try this mulberry leaves po na ito, no? Kukuha lamang po kayo ng siguro mga 5 piraso kasi medyo malalaki po yung leaves niyan eh. 'Di ba, Doc? Oo, medyo malalaki po yung leaves yan, hindi naman po kaliitan yan. So kuha lang po kayo na at least mga 5 and then ilaga po ninyo. And then pagkalaga po, yung mismong extract, yun nandoon, ay pwede nyo na pong inumin po yun. Yan pong kagandahan ng mulberry leaves po na yan. Again, it has an anti-diabetic properties. Alright? Number 2. Nako, sige, kaya pa naman ng ating oras. Number 2, benefits. Sabi po dito ni Ma'am Ami Shena, wow, may tanim ako dito. Ang daming bunga. Ay, sabi ni Ma'am Ami Shena, yan ang kagandahan. Oo. Gagawin ko po mamaya yan, sir. Parang tilang din po. Yan, tama po, sabi po ni Ma'am Genevieve. Parang ganun lang po talaga. No? Pero hindi po yung tulad ng tea na pwede nyo pong ibalik-balik. Oo. Once na nagkaroon na po, napakuluan na po, na-extract na po, hindi na po natin ulit siya pwedeng pakuluan pa ulit. Alright? Kasi yun yung freshness po ang habol po natin eh. Yung freshness po ng mulberry leaf po natin ang kinakailangan po natin. Sabi po dito, binabalot ko dahon niya sa paksiw na isda, sircon. Ay, Wow. pwede pala yun, no? Akalain nyo, pwede po yun. Why not? Why not? Again, pag ginawa nyo po yun, same thing. May extract pa rin po doon.
pag kinuha nyo po yung sabaw ng paksiw po ninyo, most probably ay makukuha nyo po itong mga benefits po na ito, no? So, ganyan po, napakasimple lang. Mulberry leaf lamang po yung mga yan, no? So, anti-diabetic properties po yan. So, kapag meron po kayo, mataas po yung sugar po ninyo, ay, maganda po ito, mga kapatid. No? Hindi na po ay gagastos, lalo na kay Ma'am Ami Shena, di ba? Isang ano lang niya, nandun na. O, di ba? Kaya, malaking blessing po yan, Ma'am Ami, sa inyo pong bakuran. Alright? Another benefit, tignan po natin. Ito sabi po dito, antioxidative properties. Nako, pag sinabi natin antioxidative properties, mga kapatid, yung mga toxic sa labas na nakukuha po natin, like mga pollution, yung mga stress, yan. So yan po is ang mulberry leaf po ay napakatinding antioxidant. Yan po siya sabi po diyan, no? Kaya nga sabi po dito, mulberry leaves contains a huge amount of antioxidative properties. Anong meron po doon? Like for example, yung phenolics, flavonoids, yan po ang nakikita po sa mulberry leaves, which were found to be excellent antioxidant properties. Studies prove that the fractions of mulberry extract ay talagang matindi po yung antioxidative properties po niya, no? So, yung phenolics and flavonoids, naalala mo ba itong flavonoids, Doc Julie, yung dinidiscuss ni Doc Sheila? Di ba? Meron din po siyang isang product na mataas po sa flavonoids, which is yung mga berries. yeah, mga berries po talaga yan. Kaya nga, yung leaf po nito mismo ay merong flavonoids. Akalain niyo po yun, hindi na po yung bunga, yung leaf lang po niya ay meron na po siyang flavonoids. Akalain niyo pag uminom po kayo, anti-stress na, anti-diabetic pa. Akalain mo yun pag uminom ka ng ganong klaseng no? Anti-stress na, antioxidant na, anti-diabetic pa, mga kapatid. Kaya napakasarap, napakaganda po nitong inumin nitong Itong mulberry leaf po na ito. Again, pipitas lang kayo and then ilalaga lang ninyo and then that's it. Pwede na. Sabi po dito ni Ma'am Ellen Hermosura, wow, may tanim din mama ko niyan. Atindi. Ma'am, gawin po ninyo ito. Ito po ay according po sa study. Inaral po talaga ito, mga kapatid. Kung makikita nyo lamang po yung mga research patungkol po dito, naku, marami pong mga kinandak na mga research sa mga pasyente na pinainom nila nito at nagkaroon ng resulta. Kasi hindi naman po nila sasabihin ito kung walang resulta, Doc Julie. Di ba? Hindi naman nila sasabihin na anti-glycemic or anti-diabetic. Hindi naman nila sasabihin na antioxidant ito kung wala silang tested and proven ng mga pasyente. Kaya yung isa po yan sa kagandahan po nito, no? So another thing, mga kapatid, is yung sa cardiovascular disease naman. Sa puso naman, Doc Julie Castro. Sabi po dito, cardiovascular is the most common CVD, all right? Is the disease related to heart and blood vessel. Okay? Yung mulberry leaf po contains high amount of iron that helps for better distribution of oxygen by boosting the production of red blood cells. Yan po ang kagandahan po niyan, mga kapatid, no? Meron siyang mataas na ng iron. Iron. Oo. Yung mulberry leaf po na yon. Ang taas po niya sa iron. Akalain niyo po yun. Kaya nga, pwede po na, akalain mo, meron ka ng meron ka na sa sugar. Meron ka na doon sa antioxidant. Meron ka pang pampaganda ng puso mo. Bunga lamang yan ng alin? Dahon. Dahon ng mulberry leaf. Actually, Sir Rudy, pwede natin itong gawin, ilaga natin ito sa kitchen . Mulberry leaf, Sir Rudy, meron siyang anti-vascular disease. At meron din po siyang anti-diabetic. At meron din po siyang antioxidant.
Sir Rudy, baka pwede natin itong gawin sa ating kitchen. Oo. Papakuluan lang ang Papakuluan dahon. lang yung mulberry leaf. Oh, parang tanglad na Oo. ginagawa natin dito sa ating simbahan. Kaya napakadami pong benepisyo. Dahon lang po ito mga kapatid na abot kamay po natin na pwede nating makuha sa inyo pong mga bakuran. Kaya nga sabi ko sa mga nandito, yung mga nanonood po dito, kung yung mga nag-i-stay dito sa church, habang kayo ay naghihintay ng service, ano ba naman yung kumuha kayo ng dahon, kumuha ng mainit na tubig, at ibabad doon sa at inumin. Napakasarap na po nun, di ba? Masustansya, sabi nga ni Sir Rudy Daep. Sabi po ni Sir Chito dito, yes po, yung ginagamot ko kapag masakit yan ni Mrs. ko po, yung bunga at yung kulay pink, yung kinukuha ko. Ano ba sabi doon sa last time? Mataas sa fiber yung bunga, yung prutas. Kaya yan po kagandahan po niyan. Sabi po dito ni Ma'am Ami Siena, Sir James, tinag niya po yung kanyang asawa ni Sir James Siena, baka yan yung yan yung magpapagaling sa iyo. Kakaluto natin ng paksiw na binalot sa isda. Oo. Akalain niyo po yun. Kasi nga, very powerful, very nutritional. Itong mulberry leaf po na ito. Kaya, wag niyo pong babaliwalain yung mga nandyan po sa inyo pong mga tahanan. Gagawin nyo ng tubig. Oo. Beverage. Parang iinom-inom kayo niyan. Yan. Papakuluin nyo lamang po mga kapatid, no? Kaya mapalad si Ma'am Ami, meron siya sa kanyang bakuran, sa kanyang bahay. Dito rin sa church, meron din po tayo dito. Kaya mga kapatid, try natin. Wala namang masama di ba, Doc Julie? Oo. I-try nyo po mga kapatid. Wala pong mawawala po sa inyo kung itatry nyo po ito. Saka inaral na yan eh. Yun. Kaya Tested and proven po ito sa tao. So sabihin na lang natin, paano nila tinetest? Doon sa research na binabasa ko, merong mga pasyente na inoobserba nila na mataas, like for example, mataas yung sugar. Mataas yung sugar. Ang ginagawa po nila, pinapainom lang po nila ng pinapainom nung extract ng mulberry leaf. And with the series of tests na gagawin po sa kanya, nakikita na bumababa. bumababa. Yun. Wala naman silang ibinibigay na gamot eh. Wala naman silang ibinibigay na ibang gamot doon sa pasyente na yun, kundi mulberry leaf lamang po. At doon binigyan nila, bumababa. Ibig sabihin po nun, talagang umi-epekto po, mga kapatid. Hindi nga lang tulad ng mga insulin. Di ba, Doc Julie Castro? Hindi lang, kasi ang insulin, pag tinurok mo, bababa agad eh. Di ba? Hindi lang nga ganun. Ang sinasabi ko po dito, ang kailangan nyo pong gawin, araw-araw. Hindi pagkainom ninyo, mag-check kayo, ay, parang ang taas pa din. Wala namang magic. Oo, wala naman pong ganun. Kinakailangan, araw-araw po ninyong gagawin. Kumbaga, ilalagay nyo na sa sistema ng inyo pong buhay. Itong mulberry leaf po na ito. Pero sabi ko nga, anong mas gugustuhin ninyo? Magturok kayo ng insulin o uminom lang kayo ng ganito? Very natural pa. Di ba? Very natural pa mga kapatid. Kaya sabi po dito ni Ma'am Jeneline Mandioya, wow, amen sir. Kaya gawin nyo po mga kapatid. Gawin nyo po yan. Wag po kayong magdadalawang isip. No? So, Ma'am Julie, dito muna natin tatapusin. Hindi ko natapos yung 5. Oo, itutuloy ko na lamang next study po natin. Pangatlo yan. Oo, pangatlo pa lamang po ito. So, next study po natin ay talagang ibibigay ko po lahat ng mga benepisyo ng ating mulberry leaf po na ito. Pero very, very helpful na po ito. Itong 3 pong ito. Anti-diabetic, antioxidant, at maganda po para po sa ating cardiovascular disease po natin. Alright? So I hope maliwanag po yung diniscuss ko po sa inyo at naging tulong po ang programa pong ito para po sa inyo. Alright, Doc Julie, baka may gusto mo muna sabihin sa mga live viewers natin? Maraming salamat, Sir Conrad, dahil pag hindi mo talaga alam eh. Wala lang. Parang wala lang. Inaapak-apakan mo lang yan. Yeah. Wala. Ini-snap mo. Yeah. Baka nga dinadaan-daanan nyo na sa bakuran niyo yan. Sabi nga ni Genevieve Gaa, napakarami niyan sa Ramos. Sa rancho natin doon, sa Tarlac. At
yun, lagi natin sinasabi na iba yung may ilam. May alam. May alam. Yan, Oo, tama po yan. kasi nga pag hindi natin alam, wala. Ano lang tayo, ini-ignore lang natin sila. Pero, yun, napakaganda kasi malaking tulong yun eh. Lalo na ngayon pagka kulang tayo sa pambili natin ng mga Yun, gamot o sinasabi ko ano. sa inyo. At habang wala pa rin, pwede rin naman makatulong yun para hindi na Totoo yan. lumala yung mga sakit na maano natin pagka mataas ang ating mga sugar level. Yes, totoo yan. Kaya, tama, maganda yung sinabi ni Doc Julie. Hindi naman lahat po tayo ay may kakayanan bumili ng gamot. 'Di ba? Simpleng ganito mga kapatid. Akalain niyo po yun, nasa bakuran nyo lang, and malaking pagpapala na po yun sa inyo. Alright? So, salamat, Doc Julie. Salamat po sa lahat na nagsubaybay po sa anin. Magkita-kita po tayo, mga kapatid, sa susunod po natin discussion, and I do believe na ito po ay patuloy na magiging blessing po para po sa inyo. No? Again, mamaya i-air na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in. Napakaganda po ng mga talakayin po dyan. Kaya mga pamilya, mas maganda mag-tune in po kayo dyan sa ating The Baptist Lunch. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.